Panginoong Jesus ang siyang magpaalab. Hindi ba yung paalab? Hindi tayo naapektuhan ng ating kapaligiran dahil nag-uumapaw ang buhay ng Diyos sa atin. Amen ba? Mga kapatid, let us open our Bibles in Daniel chapter 7 verses 25 to 27. Daniel chapter 7 verses 25 to 27. Okay. Sabay-sabay natin basahin English. Sa English po. O kung may Tagalog kayo, basahin nyo na rin. Upang habang naririnig nyo sa inyong pinaupuan ay para bang ating ninanamnam na kaya ng salita ng Diyos. Okay, let's begin in verse 25. And he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws. And they shall be given into his hand until a time and times, and the dividing of time. Verse 26, but the judgment shall sit, and they shall take away his dominion, to consume and to destroy it unto the end. Verse 27, and the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey Him. Hallelujah! Nawa natin, praise God. No? Isang napaka-magandang pagtatapos. Ito ay napaniginipan ni Propeta Daniel. Okay? Nung nasa Lion's Den, di ba? At nag-reveal sa kanya to. At pinaunawa ng Diyos sa kanya. No? Napakatagal na. No? Ilang hundreds and hundreds or even more than hundreds of years before the Lord Jesus Christ ay ito sa kapanahonan natin ating nababati dito dahil it speaks about the Antichrist dominion, yung tumutulid sa the Most High, sa ating Panginoong Jesus. At anong sabi sa verse 25? And shall wear out the saints of the Most High. Sa Tagalog pa, lulubigin yung ibang translation. Pero end state na kasi yung sa Tagalog parang anong tawag na nito? Nangyayari pa lamang. Pero kung titignan nyo ang kinahihinatnan ng mga mananampalataya sa kapanahonan ngayon, ay at ang sinasabi dito ay kanyang kahihinain, pinapahina. When you wear out, diba? Alam nyo naman ang mga bagay pag na-wear out, okay? Nawawala yung lakas. Okay? And think to change the times and laws, and they shall be given unto his hand until the time and times and divided. Sa ibang topic na yung mga susunod na phrases, pagtutuunan lamang natin yung pag tayo ay sinasalakay, tayo ay pinapahina ng kaaway, ng dominion na ito, ng kaaway, the Antichrist. But in verse 26, magkakaroon ng pag-uusga. Uusgahan itong kaaway. No? It will be defeated. It will be destroyed. If unto the end, nagsabi sa 26, yung ating In verse 27, ito yung napakaganda. Nagaganda yung inawit natin kanina sa ating, yung pagkatapos ng ating worship. To you, Jesus, all thrones, di ba? All power. Sabi, that is ang kahinat na natin. And the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be, ano sabi doon? Shall be given. Tandaan natin ito kasi inaaral na sa church na to, sa busog na busog tayo sa pangangaral na ito. Kasi di ba ang relihiyon, pupunta ka lang sa paraiso, animoy para kung magbabakasyon. Pero sa salita ng Diyos, the end state, the kingdom shall be given to the people of the saints
the Most High. Amen? Okay. Damang-daman nyo ba? Sana damang-daman natin lahat tayo yung responsibilidad na yun. Yung reward. Alam niyo, pagbibigyan ka na ng nung bata ka, hingi ka ng isang regalo sa iyong magulang, di ba? Pero anong sinasabi ng magulang? So, hindi pa pwede yan sa'yo, bata ka pa. Hindi mo pa alam ang iyong gagawin dyan. Baka masira mo lang. Anything, any valuable thing. Di ba? Hindi basta-basta binibigay sa bata. Pero, sa una mong matanggap, o sa tingin mo, pakiwari mo, bibigyan ka na ng gantimpala, regalo ng iyong magulang, na sa tingin niya, you are responsible enough. Responsable ka na, gamitin yan. Di ba, what's the, pakiramdam? Di ba, bukod sa excitement, damang-dama mo, ano ang ibinibigay sa iyo. Ganon din ang ating Ama na nasa langit. Amen? Yung ibinibigay, He will give. And shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting. Atin na naman, atin kanina, habang tayo, habang naawit tayo kanina, habang nagpupuri ay nai-inculcate sa ating mga puso, na ilalagay sa ating mga puso, wow, the kingdom, the glorious kingdom of God, that will be given to us. Ang ating Panginoong Yesus ang siyang maghahari in an everlasting kingdom, and all the dominions shall serve and obey Him. All dominion, ito yung maganda. Doon na tayo pupunta. Doon papunta ang ating preaching at pagtuturo sa araw na ito. The kingdom of God from within to kingdom of all. Ganda, no? Napakainam ng Diyos for us, pahaginan tayo palagi ng kanyang mga salita. Bakit ang kaharian? Bakit ang kaharian? Ano bang practical nito sa kapanahunan natin? Sa ating panahon, kagaya ng nabasa natin sa kay Propeta Daniel, sinasabi, we-wear out tayo ng kaaway, pinapahina, ina-attack, kung ano-ano ginagawa. At pinahintulutan nito ng Diyos. Amen? Sa paligid natin, there is a sovereign will. May basbas ang Diyos dyan. Ang kaaway mag-iisip ng mga kasamaan sa lugar natin, sa ating mga buhay. Yung kaaway, hindi nag-iisip ang Diyos sa atin ng kasamaan. Amen? Naunawaan natin mga kapatid, naaral natin ito palagi. Walang intent sa atin ng Diyos na masama. Amen? Ang kaaway nag-i-intent dito. Pero meron lagi siyang pinahihintulutan lamang ng Diyos. Wala siyang kapangyarihan kung hindi siya pahintulutan ng Diyos. Kasi nangyayari na lamang sa ating paligid, sa kapanahunan ngayon, sa paano niya ina-attack, pinapahina ng mga saints ito, sa weather, di ba? Sa weather na lamang, well, mind you, brother, sa ibang panig ng Pilipinas, walang enhanced abagat, di ba? Yung pag-uso-uso, di ba? Maaraw, di ba? Yun ang lagi dapat, doon tayo mapapalakas eh. May mga lugar, pero bakit tayo pinapintulutan ng Diyos na maranasan mga bagay dito? Dahil dito, kahit in-intent ito ng kaaway na kinain para maaring ma-impede ang pagdalo ng mga saints, di ba? O maaring para tamarin, ngunit minamabuti pa rin ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, sa panahon ito, hindi naman tayo sa church na to, hindi man tayo, tawag sa mga weather, meteorologists. Hindi man tayo mga eksperto, di ba? Sa weather report. Pero tayong mga magkakapatid, sa panahon ito, nababatid na dapat natin na once in every 3 years, or even once in every 2 years, or 3 years, may inhang sa bata talaga. Di ba? Dapat handa na naman tayo sa pagbuno. Amen? Ikaharian ito ng Diyos eh. Tinutuluan niya tayo, dinibigyan niya tayo ng karunungan. Hindi pa na lagi na lang kaawa ng Pilipino, para siyang nasasyak na. Nasalanta na naman, may nalagas na naman. Nakakaawa na, di ba? Sa binigay ng Diyos na pag-ibig sa atin, the compassion of the saints. Nakikita natin sa mga tao, at maging sa atin, dahil biniware tayo ng kaaway. Sabi nga natin, hindi naman tayo meteorologists. Pero natututo na tayo. Bakit? Ito mga bagay na ito, anong gagawin? Tatamarin ka, sa bahay ka na lang, di ba? Nakita niyo ba ang ugali ng
ng hindi lang Pilipino, ng tao pag nasa bahay ka lang. Tignan mo paglabas, ano ugali? Nawawala ulit yung disiplina. Di ba? Hindi niyo ba napapansin? May ginagawa yung kaaway. Na parang ano ba nasa isip ng mga taong ito? Nawawala yung kabutihan. Di ba? Lahat-lahat ay nag-aalala. Amen? No? Pag ganyan. Kasi look at how many years ago yan? 6 years ago. Anong in-intent ng kaaway? Ano yung masamang intent ng kaaway? Ikulong tayo sa ating mga bahay. Pag-all lockdowns. Diba? Tapos paglabas ng mga tao, napansin nyo ba, ang nilikha ng Diyos sa wangis ng Panginoong Yesus, binigyan niya kasi yan ng kalayaan. Amen? Ngayon ang tao kapag nagkukulong, nandiyan ka lang sa lugar na yan, nawawala yung kabutihan sa iyo pag hindi ka nakikipagpuno sa Panginoon. Kaya nakikita nyo na pag anong nangyayari after nawawala yung disiplina ng tao. The enemy wants to wear down the saints. At sa panahon ito, sa mga edad nyo, whether you're young or you are old, by now you are always be prepared to battle in, to warfare it. Kasi pinag-uusapan natin, the kingdom of God from within to with all. Sinasakop ng Diyos ang kaharian, ang pagkatao niya dahil nilalagay niya ang kaharian na yan hanggang mailantad sa sangkatauhan. Amen? So balik tayo doon. Ano pa ang mga nangyayari ngayon? Dati, ang magnitude 7 plus is almost once a year. Every other 2 years. Ngayon, nasa ano pala tayo? August. May almost 11 na. Na more than magnitude 7. Di ba? The enemy plans to wear down the enemy. And God said that in Matthew 24, di ba? There will be earthquakes in diverse places. Sa iba-ibang lugar na. Dati saan lang? Sa earthquake prone, di ba? Japan, Pilipinas. Ngayon diverse. Sa iba-ibang lugar na. So what's happening? No? Dapat meron na tayong spirit of that, the prophet, like Prophet Daniel. Meron na tayong spirit in our hearts to prophesy, to know the times. So what's happening? Ano sabi doon sa mga huling verse of Matthew 24? After that, and this will be the beginning of sorrows. Amen? For 2,000 years, the sorrow has been there. Pero pa-intense ng pa-intense. Pati na nga ang habagat, enhance na. Enhance sa bagat. And we should be prepared in those times. Prepare sa physically? No! We're speaking about spiritual battle here, mga brethren. The kingdom within us. The kingdom of God that is establishing. Ano meron sa kaharian ng Diyos? Di ba may mga pader yan ng kingdom? A castle, a palace, di ba? Dapat yan, nakaprotect na ang baluti ng Diyos. Ang kalakasan ng Diyos ang siya nagpo-protect sa atin. Hindi yung mag-alala kayo. Especially nakakaaway, mga salolan. Paano sa amin? Bahain sa amin. Paano sa lugar namin? Landslide prone. Paano sa lugar namin? Kahit bagyo na kasi yan. Pero mga lugar na, di ba, tumataas ang tubig. Pasalamat lang tayo, bundok ito, hindi yung sampas tao. Amen? Amen? Praise God to that. Pero nakikita natin, mga kapatid natin, kaya sa ibang churches in the lowlands, dinidisciple sila, okay, huwag niyong gawin excuse na kapag umulan lang, ay hindi na kayo mag-attend ng church. Sinasabi yan ng mga pastors or even elders, because, pero, maging mapanuri rin, maging mapagbantay. Pag alam niyong bahain yung lugar niyo, of course, mapunta sa inyong mga churches, huwag mong susukin yung bahan ng lampas tao. Amen? Something like, there's a common sense tinuturo. Hindi lamang yan tinuturo sa mga eskwelahan, hindi ba? Sa lipunan, hindi lamang. Much more the church knows that because the kingdom of heaven is upon us. This is a spirit. And we know this is a spiritual battle. Amen? The kingdom of God from within to the kingdom world. There is a concept in the Bible, di ba? That the kingdom of God is already here, but not yet. When God became flesh and dwelt among us, His kingdom started. Meaning, God's salvation and reign are present from the time He came unto the earth until now. Okay. Naunawaan natin yung mga bagay nito. The Bible explains that it came during the first coming of Jesus Christ.
He is God incarnate or God in the flesh. Its fullness of rulership will be established both in the new heaven and new earth after His return and reign. Okay? After His return and reign. The kingdom of God, ultimate physical and spiritual fulfillment, will come during our Lord Jesus Christ's second coming. Yan ay mga tanda. Amen? That's why mass intention sorrow. It began, but the sorrow is more intense in this time. Amen? Kasi ang Diyos, ayaw niyang magkumpiyansa tayo. The Lord does not want us to be complacent. Yun ang Bible eh. Diba? Kaya ang mga pastors or mga ngaral, or even tayo na nauunawahan ng salita ng Diyos, ayaw natin ma-receive ang salita ng Diyos to be, dili-dali, complacent, hindi, di ba? Pag sinabi niyang, do not worry because this is just the beginning of sorrows, sinasabi ng Diyos, huwag kang mag-alala sa mundo. Huwag kang matakot sa mundo. Ngunit, maging mapagbantay tayo. Amen? It's not making us parang, okay, fine, beginning of sorrow, wala naman pala, beginning of sorrow pala, hindi pa naman pala siya darating. No! All of us Christians are reminded every day, every moment of our life that the Lord is coming. His cross na is already come. Amen? Amen. We must be prepared. Hallelujah. The kingdom of God here at present is the daily salvation and rule of Christ in our hearts or personality. Na-fulfill yung sa lumang tipan, sa prophecy ni Daniel, na-fulfill. Ngayon pa lamang na-fulfill na siya. So the gift that we are about to receive is, rinig natin kanina, is already here, but not yet. Grabe yung smile ni Ethan eh. Pag naririnig niya yung gift. Di ba, lahat naman ng mga kuyas at mga bata kapag regalo ang naririnig natin ay parang nananabig ka, di ba? The gift that is already, ano ko muna yung kingdom. The gift of the kingdom is already here, but not yet. Amen? Na-fulfill na siya. Anong na-mention kanina? It is the reign of Christ in our personality, in our hearts and personality. In Colossians chapter 1, verse 13. Let's open our Bibles to Colossians chapter 1, verse 13. Why do we say that the kingdom of God within is here already? Okay, basahin natin, okay? Sabay-sabay natin basahin, may lamang. Who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom. Translated us into what? Where? The kingdom of His dear Son. Hallelujah. No? Okay? Pero it's not talking about the coming kingdom here. Diba? Delivered you from the power of darkness. Delivered you from the power of darkness and translated you into His, where? Kingdom. Sa kanya ng Diyos. Okay? Mating maunawahan to as we go on. Understanding it fully, understanding it fully that the Lord Jesus Christ is what? The kingdom himself. Siya ang nais ng Ama, o inais ng Ama na ibigay sa bawat isa. Hallelujah! Oh, glory to God. He Himself is the kingdom in us. Okay? He is within us. Okay? After He ascended to the Father, He filled this world with He ascended to the Father. But, sasabihin kasi natin, I thought it is the gift. Bakit bumalik siya sa Ama? Why went back? Parang begin, After God incarnated, God gave His life here, He went back to the Father. He filled us with what? The Holy Spirit. Ito, we underestimate. A lot of Christians in this time are underestimating this, particularly pag naka-ugnay sa kingdom ng Panginoon. Di natin alam. Kaya, anong sabi, nung hindi kaya patawarin ng Diyos? When we are mocking the Holy Spirit.
This is much powerful, brethren. Jesus Christ Himself, this one in the Spirit. Hello? Hello? So we do not mock. Paano yung mock? Tuluyan mo ng tinalikuran ng Diyos. Yung mock the Holy Spirit. That's why, grabe ang panalangin natin sa yung tuluyan na tinalikuran ng Panginoong Yesus. Diba? Sa kapanahon na natin. How do we, it's not just that mock that, the Holy Spirit, it's not that, it's more than that. Mocking the Spirit is when you totally turn away from God. Amen? Ito, I know you're serious because you see people, you pray for them. When you, kunwari may nagpaalala sa inyo, ang Diyos, ang banal na Espiritu pinapaalala sa inyo mga tao na tuluyan ng tumalikod sa Diyos, ipanalangin mo sila. It's something. The power of the Holy Spirit in this time. Amen? And we are sometimes, how merciful the Lord that kinakasangkapan niya ang bawat isa sa atin for those people to come back to the Lord. But it is the Lord who knows the heart of man. Amen? Sa kapanahonang ito. Okay. So, He filled this world with the Holy Spirit. It is the power of God manifesting within His followers. So, hindi basta-basta ang banal na Espiritu. Ito yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya kayo narito. Diba? Sina-challenge ang kung ano man ang dalhin ng mundong ito. Gaya ng narinig natin yung mga tanda ng huling kapanahunan sa ating kapanahunan. Enhance sa bagat, Lord, help me, strengthen me to come to church, to fellowship with my brethren para mapalakas pa ako ng lubusan. Amen? Amen! Tapos, ano pa mga tanda? Diverse earthquake in diverse places. Even, alam nyo kasi, diba, nakakapag sa world ka makikinig, parang nakaka-confuse, di ba? Pero kapag sa wisdom and knowledge of the Lord Jesus Christ, napoprotektahan ka lalo. You're being guided by the Lord. Amen? Ano? Kasi, sabihin, paano ko kayo ninyo? Tagtuyot. Pero hindi natin nakita yung extremities, di ba? Grabing tagtuyot. Magiging critical level dahil sa katuyuhan, magiging critical level yung dam natin, di ba? Source siya ng ating electricity, source siya ng ating energy. Amen? Tapos, pag iulan na naman, grabe din. Amen? And then, this is a spiritual battle, brethren. No? No? Huwag kayo magpapito. Climate change. Dahil kasi, di ba? Nag-aalala ka sa mundo. Amen? Ano? Kasi yung mga mayayaman na yan, kasi yung mga elite na yan. Anong sabi ng Panginoon in verse 23 sa they will be hand over to God. They will be judged by Him. So what is our suffering right now? Ano? Hindi tayo natatakot sa mundo. The more we fear the Lord because of that judgment. And we don't want to be part of na ma-judge tayo ng Panginoon because we are unworthy. Amen? That's the fear of the Lord in this time. That's a battle in the Spirit. Okay? So yun, extreme. Ano? Winiwell tayo ng kakaway. Okay? Tapos, yan pa. Diverse places. And we know what ang gagawin ng Word of God sa atin. Palalakasin tayo lalo. Because in Matthew 24 it says, no, it will happen in diverse places. And here we are, being warned in this time. The saints are being strengthened that we can overcome this evil. As the days goes by, as the second coming of the Lord draws nigh, amen, this kingdom of all comes, tayo ay pinalalakas ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Kaya, saan ka ready? Spiritual. No? Huwag mo alalahin. Bakit ang bagay ko? Diba? Lord, have mercy on the saints in this time. Let's overcome it. Let's battle it. Amen? Okay, lahat tayo nakaka-experience yan, pero the overcomer ang nais ng Diyos. Ang tinitignan niya. Yung mga tumatalikod nga sa Kanya na parang mas umaasa pa sa tao, ayaw ng Diyos. Yun. Amen? Diba naman naman natin? Kapag medyo hindi medyo kapag nakasalalay ka sa mundo ito, nakasalalay ka sa tao, nakasalalay ka sa kaisipan ng mundo ito, the more the Lord will not guide you. The more you will fear. Amen? Pero when we are relying on the Word of God, on the life of our Lord Jesus in us, the kingdom of God, the more we are strengthened in this time. Hallelujah! Amen? Yes? Yan. Lahat
tayo, we are ready for this. We are overcoming the evil of the day. Hallelujah. A spirit-filled Christian, so take note of this, brethren. A spirit-filled Christian is always being delivered from evil. That's the power of the Holy Spirit in us. The Lord Himself said in Matthew chapter 12, verse 28, the Lord Himself said this, in Matthew chapter 12, verse 28. Tingnan yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tingnan yung kapangyarihan ng Panginoong Jesus. The Lord did not leave us as orphans. The Lord ascended to the Father and gave us a better. Sorry. Okay, start. But if I cast out, ito na kayo? Tama. But if I cast out devils by the Spirit of God, by what? Spirit of God. If I cast out devils by the Spirit of God, then what? Then the kingdom of God is come unto you. Ang sabi ng Panginoon Jesus. Hallelujah! Do you have that strength? Are we warriors of God? Are we a warrior like remnant sa kapanahonan ito, mga kapatid? Amen? Ang opinion ng tao hindi madadivert ang ating isipan sa paglaban sa kapanahonan ito. Hallelujah! Be warriors in this time. Because sabi niya, if Jesus Christ can cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is upon us. Hallelujah! You understand that the kingdom of God is upon us, has come unto us. Hallelujah! Glory to Him. Okay? We have received a comforter and at the same time a teacher to discern the times and for us to test the Spirit. 1 John chapter 4 verse 1. Ito yung maging mapanuri, maging mapagbantay. Kaya tayo may wisdom and knowledge from above sa mga whatever's happening around us, signs of the times. We have this, not with confidence, this is with humility, brethren, ha? Napapalakas tayo, pero with a force, brethren. Okay? Hindi dahil mayabang ka na, bahala kayo dyan, ako ligtas. No, we're not saying that. Amen? No? In fact, the more we become compassionate, di ba? The more we have mercy on those na naapektuhan at hindi pa na nakikilala pa rin. Amen ba? Okay. In 1 John chapter 4, verse 1, anong sabi dito? We have read this plenty of times. Beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God. Sorry. In succeeding phrase, because many false prophets are gone out into the world. You know this? Yeah? False prophets. Okay? Sa kapanahonan ito, siguro, even in our generation, mga unang dekada noon, limpak-limpak, nagulat ang propeta, ang ating na-encounter. Amen? At sa hanggang ngayon, there are those who will deceive us in the last time, will wear us down. Diba? Yun yung magpapakonfuse. Ano ba talaga? Ligtas ba ako? Hindi. Ano ba talaga? Sino ba talaga naghahari sa puso ko? Diba? It's so clear. Even a child would understand that who's reigning in that heart. Even a child would understand, no, kung paano gumagaan ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Pero the enemy will like to wear us down. Okay? So, anong sabi ni Apostol Juan sa kanyang mga sulat? Beloved. Talaga pag si Apostol Juan, love. Beloved, tama-tama yung topic ng nakaraan nila Pastor Laura, yung patungkol sa best friend, love natin, di ba? Ganun ang sulat nito. Beloved, believe not every spirit. Alam mo kung anong love letter, no? But no, it's warning us. No? Ginawan tayo na ni Apostol Juan, sabi niya, beloved, believe not every spirit, but try the spirit. Sa ibang translation, test, I believe sa NIV, test the spirit. So, i-test natin ang spirit na yan, whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Okay. The true Spirit of God, or the Holy Spirit, will always lead us to a holy and righteous life. Amen? The true Spirit. Or, in other words, the true Spirit, the Holy Spirit, will always lead us to the Lord Jesus Christ. Amen?
sa Panginoong Jesus lamang. Okay? To always, and what shall we do? It is for us to always meditate on God's Word and pray. The things that we should wrestle also watch and pray are the deceptions from the enemy that will lead us away from God. Kapag ang spirit na yan, pag bumubulong sa ating isipan, sa ating puso, sa ating pagkatao, ay ilalayo na tayo sa Panginoong Jesus. Ilalayo na tayo sa presensya ng Panginoong Jesus. That's not the Spirit of Christ. That's not the Spirit of God. Amen? Okay. Madaling ma-discern, okay? Ma-discern. Pero paano? The battle is on. Okay. We will go on and, the things that, that will lead us away from, in Luke chapter 17, verse 21. Luke chapter 17, verses 21. You're there. Pasabay-sabay puli natin basahin. Neither shall they say, Lo here, or Lo there, or come here, or go there. Diba? For behold, the kingdom of God is within us. Amen? Remember, Colossians chapter 1, verse 27, Christ in us, the hope of glory. Okay. Neither shall they say, ang ibig sabihin nito ay narito ang kaharian ng Diyos. Okay, parang dinidisip ka, hindi mo ka na nandito sa lugar na ito, sa doktrina nito, di ba? Sa church lamang na ito. We've heard this decades after decades na, even false religion. Narinig na natin ito. Or punta ka doon, nandoon ang kaligtasan. Di ba? Nandoon ang kaligtasan. Pumunta ka sa sanctuary, wherever. Di ba? All this deception in the times. Okay? But anong sabi sa Gospel of Luke? The kingdom of God is, because behold, the kingdom of God is within us. Christ is within us. Amen? Okay? Anong ibig sabihin nun? Ang Panginoong Jesus na sumasa atin, na nasa atin, ang siyang pumutuklas, ang siyang lumalapit sa kaligtasan niya. Amen? Walang magliligtas sa iyo, kapatid. I cannot say, ako ang kaligtasan. Lumapit kayo. Magbigay lamang kayo ng inyong ari-arian. Masakti gano'n, di ba? Nag-example ko ako mga kapatid, masyadong naging seryoso mukha nyo eh. O na doon, pumunta kayo sa bundok ng, kung ano mang bundok yan. Na doon ang kaligtasan. Sumamba kayo roon, magbigay. Ibigay nyo ng inyong arian. Something like that. So deception is deception. Amen? Natin dito. Ang ibig sabihin, ang Kristo na naghahari sa ating puso, nakikipagbuno every day in our life, finds that salvation. Amen. The Lord is saving us every day. And it's here. Huwag niyong sabihin, wala na sa akin ang kaligtasan. Nahanapin ko, pupunta ako. Ayun pala, nilalap mong kaligtasan eh. Pupunta ako doon kasi mas maraming pera pa doon. Mas marami. So on and so forth. Amen? Naunawa natin? Salvation is working always in our lives. For the power of the Lord Jesus Christ. And blessed be His name. And we receive it humbly. Sabi niya, di ba? It is what? The kingdom of God is within us. The kingdom here, but not yet, is within the saints manifesting on the earth. May bahagi tayo. Okay? So hindi yan nakatago lamang na alam ko ligtas ako. It's happening every day. I am saved. Okay? But it's manifesting outside us. Hallelujah? Yun yung task eh. Yun yung sabihin. Gayon lang ba? Do I discern? Alam kong ito yung mga deception. Ang power ng Holy Spirit is giving you knowledge and wisdom to, ito ang aking kaligtasan, ito ang kailangan kong gawin. But yun lang ba? Hindi. It manifests. It's happening. It's a working out of salvation. Kaya sinabi, diba? Sa Philippians, work out your salvation with fear and trembling. Hallelujah. And the kingdom of God within us, also manifesting outside us, is being, bakit po? So, bakit na natin kailangan aralin ito? Ito po yung tinutumbok how it will become the kingdom of falsehood is kasi it is being challenged. It's not yet the kingdom of all. Sa ating pagkatao. Ano naman natin mga kapatid? Hindi
pa siya, diba? Sa mundo. Tingin ka, punta ka sa labas. Kaninong, kung sino yung pahari-hari sa lugar nyo. Di ba, mga ganun. Uso pa yan, no? Nalala yung tundok. Ako, ang nag-ahari dito. Mga ganun. Mga early, natatawa. Alata-alata dito yung mga nakakatumay na ng 60s, 70s, 80s. Diba? Pati yung mga pelikulang yan na sinubaybayan nyo, nagtandaan na. Oh, sorry. Sorry for the word. No, bakit inaatak ang aming edad? No, I'm not. Pare-parehas po tayo tumatanda na. Para yung play safe ba? Nagdi-disclaim, nagdi-disclaim. No. But I mean, nag-example po ako ng it is being challenged. Kasi maraming naghahari-harian sa mga gamit. That's the point. Okay? It is being challenged by other false or illegitimate kingdoms. Hindi naman sila. Hindi naman sa kanila ang kaharian yan. Sa Diyos yan. Sa ating Panginoong Yesus. It is God and God alone. But they want to deceive us in this time, to wear out the saints. For us, para sa kaaway ayaw natin, tayo bibigyan ng Diyos yung kaharian. The Lord, pagkakatiwala ni kaharian. And the enemy, the dark forces is so envious. Okay? You understand? Intindihan niyo? Ano nyo na yung mga parang hindi sila sa power. Di ba? So na, hindi something like that. Illegitimate kingdom that is no other than the evil one or the kingdom of darkness. To be victorious from any deceptions, okay, palagi nating tatandaan ito, mga kapatid, palagi itong i-preach natin, parati itong natatanggap natin. All of us, no excuse. Victorious from any deceptions, we must live righteously and continually obey God. Okay? So, ito, parang kumbaga pa sa mortal, dinidikdik sa atin ang katwiran ng kabanalan. Something na pinupuro, pinipurge ng Panginoon. Ano naman natin? Upang lumabas yung within na yun, di ba? The kingdom within. God is within us. It should also reign outside us. Hallelujah. Okay, let's continue. That as we overcome, we set ourselves on the prize. Pag napadagdagumpayan mo yan ngayon, kagaya mo yan, hindi mo inalita na, meron yan, dumarating na yan. Once in every 3 years, 1 every 2 years, mag-enhance na naman. Bukod sa mga years na, sasabihin na naman nila, La Nina, di ba? Natututo ang Christianity. He knows more than sometimes, di ba? Natututo tayo, La Nina na naman susunod, right? Mga ibang klaseng bagyo naman ang darating, di ba? Kasi El Nino, wala naman right na. Kaya alam na natin ang epekto niyan, yung humihigop ng moisture, yung mainit na place, di ba? Kaya hindi tayo nadidisin. Sabi nila, tagtuyo. Hindi, alam natin, magkanda tayo mga kapatid sa pakikidigma, sa spiritong ito. Kasi baka ang gagawin ng kaaway. Ganun yung the mind of Christ in us, no? The kingdom of God in us is warning us, no? Baka itong magpapahindiya para hindi ako makipag-fellowship sa mga kapatid. Manghihina na naman ako, ilang linggo na naman akong nagkukulong. Ganun, di ba? Ginagawa, kaya nga tayo nandun. Remember na, COVID. Right? Yung tayo sa lockdown, anong ginagawa sa atin, nandun na lang tayo. Amen? No? The enemy is trying to wear us down. But now, that as we grow in Christ Jesus, this is the kingdom of God. It's always, sabi na mention, is as we overcome the evil of the day, as we overcome this time. Look and behold. Lo and behold, sabi na. You're here. No? Kahit ano pang plano ng kaaway na ipigilan ng pagtitipon ng magkakapatid. And yet, wow, tignan niyo yung mga katabi nyo. Nandito kayo. Those are souls. A living soul. Ang mga katabi nyo. Ang mga nasa harapan nyo. Mga nasa likod nyo. Ang mga nakikita nyo. Hallelujah! Amen. And gathering. Still strong in the kingdom of God. Amen. Remember that. No? The enemy could not wear us down this time. Hallelujah! Amen. Why are like them? Overcoming the evil of the day. Ayun eh. When I was in the military, there's a so-called war of attrition. Pahinain ka doon ng kaaway. Kaya dapat malakas ang endurance mo. Malakas ang pakikipagbuno mo. Lala ko, nakikita ko yung iba
mga sister dito na may mga anak na active din sa military, mga anak na yun. Hindi yung mga pinag-pray natin, bakit nila pinapanalangin natin ang ating, hindi lang yung mga, not just the military police or kapulisan sa mundo. Wala I'm talking, we are warriors of the Lord. We are soldiers of God. Amen. We pray for one another to be strengthened until we live and see and fellowship another day that the Lord has set us. Diba? Diba? Yeah. What you see are living souls, the Spirit of God, that Christ is in them. Hallelujah? Eh, binabattle natin yun. Minsan ang hirap, di ba? Minsan naman masisist. You know, we battle it. No! But the Spirit of God is saying, no! That is a fellow believer. That is a fellow brethren. That is a child of God. That overcomes every day. Kaya tayo makipag. Huwag na tayong lagi na lang tayo yung, di ba? Gusto natin, he who wanna be great in God's kingdom should be the servant of all. Di ba? Hindi na lang tayo yung lagi ng may paglilikuran. Maglilingkod tayo sa Panginoon Jesus. Amen? Amen. Amen. It's a challenge. Makikipagbuno tayo. Okay. Okay, let's continue. As we live righteously, we overcome and destroy the evil of the day. So we need to watch and pray. Always. And one important prayer we should ask God is that His will be done here on earth. Let's open our Bibles. Go to Luke, the Gospel of Luke, chapter 11, verse 2. Luke, chapter 11, verse 2. Okay, sabay-sabay natin basahin. And he said unto them, when we pray, what shall we say? We say, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, hallelujah, thy will be done. Other translation, mauna yung earth, pero ito, thy will be done as in heaven and on earth, so in earth. Hallelujah. So you see now, the kingdom of God in us, it's happening also now on the earth. Hallelujah. That's what we should pray for. That the will of God shall reign in this church, in this barangay, in this city, in this country, in the whole world, on the earth. Di ba? Hindi lang naman His will be done here on Greenland, di ba? Or His will be done on the United States, or His will be done on Israel, right? His will be done here on earth, as it is in heaven, the kingdom of God. Ano kaya magbunyi kayo mga kapatid, kasi marami rin nag-rejoice ngayon. Kung mga kapatid natin, just sa tatamit ba? Mabala ng Baguio, taas sa street ng church. Ano? But we test the spirit, okay? But it's the true church. But magbunyi tayo. We rejoice for the kingdom of God is at hand. The kingdom here on earth as it is in heaven. Hallelujah! Huwag niyo doon isolate yourselves na parang tayo na lang ba? No. Let's pray for the other saints. Let's pray for our brethren na nagsasuffer. Ano yung persecuted? Imagine, not even, di ba natin nilimension yung mga persecute, diba? There are brethren in Israel, brethren in the Middle East, real brethren. We pray for them in this way. Or even sa lugar namin, diba? There are those who are persecuted. Hallelujah! Glory to God. And that's it. And we ask that will of God. That's our utmost prayer every day. Bawat sandali, bawat araw. And then, and I will go now. Why? Kasi na mahirap minsan. Ayaw kasi makaawal na the kingdom is here within you. Anong ginawa ng mundo? Anong ginagawa ng Espiritu ng mundo? Dahil nandito ang kaya ng Diyos. Para hindi na mahirapan ang kaawal. Anong ginagawa niya? Anong hawak natin lang? Cellphone. Pero always sabihin sa inyo, alam yung tao, gusto niya yung access. Dahil alam na nandiyan. Nandun yung kaya ng Diyos. Amen? Ano naman natin mga kapatid? This is, papunta na po tayo discipleship again. Ulit-ulitin namin to. Kasi
Eh, hindi lang kayo ang nakikipagdigma dito. Lahat tayo nagdidigma ito. Okay? But how good is God? How good is God? Oh, tingnan niyo yung apps na. How good is the Bible? May apps ng Bible sa inyo. No? Sabi ng tao, lalapit ako sa kingdom within na yan. No? Gusto ko hawak-hawak niya din ang legitimate na karya nito. The false kingdom, di ba? No? But the Lord was. The Lord is a more than conqueror. We are more than conquerors. Tandaan niyo yan. Ano? Ino-conquer din ng Diyos. Kung tayo'y gustong pahinain ng kaaway because of this cellphone, ano? Andito na rin ang Bible. Nandito na rin ang Word of God. Ano? Ang problema na lang natin, addicted tayo sa environment death. Scroll. Death. Scroll. Tumatawag mo na yung people. Hello! Pati mga ano lang ito. Di ba? Sa panahon ko, wearing out. The battle, actually, the battle, pag yung may nakainis ka sa isang saglit, di ba minsan iiwan mo yung tao? Tapos na yung battle minsan, pag-pray mo na, ano, pero yung pag-battle dito, when you scroll it, every moment of your life, pahihinaw tayo ng tao. Remember that? No? Yeah, ako siguro, pag ako yung nakaupo rin dyan, makapasmile din ako. Don't you worry, we're not condemning you, we don't know your life. Makatawa rin ako, kasi bakit? Natawanan ko yung sarili ko. Because I'm also a victim of that attack. Beware ako ng kaaway. Hello! Brothers! Warriors of Christ! No? Hallelujah! But now that the Bible is here, why not that kingdom of God? No, na sumusupitin ba? Kingdom within. Yun ang mag-udyok sa'yo na tingnan yung Bible dito eh. The kingdom outside, the kingdom, the bad kingdom, the evil in the flesh, ang mag-uudyok na mag-scroll ka dyan. Lahat na ng karumihan, lahat ng kamunduhan, lahat ng kasalanan na makikita natin, will be worn out by the enemy. But we fight the good fight of faith. Brethren, you understand? You understand? Ano? Okay, so the kingdom of God, ang magsasabi sa iyo, read your Bible. The kingdom of God, ang magsasabi sa iyo, huwag mo tignan yung malalaswa dyan. The kingdom of God within us, ang magsasabi sa iyo, huwag kang bumabat sa gaming dyan. The kingdom of God, ang magsasabi sa iyo, huwag kang bumabat sa cellphone. Hallelujah! Praise God! There is something that the Lord is doing unto us in this time. Kaya pag umulan, tapos hindi kayo makapunta, okay, sabihin na natin, kasi prone yung ano namin, lugar namin. As much as possible, yung without yung hindi yung at least a proper excuse not to come in the fellowship, huwag kang magbabat sa tahanan mo ng kakascroll. Amen! Glory to God in the highest. Sana natutunan kayo. Okay? So we are always reminded of the return of our Lord. For us to reign with Him. Maghahari tayo kasi kasama siya. Naunawa natin mga kapatid? Do we understand? We are not going, tandaan natin to, this is what religion has given us. We are not going on a fantasy land to have a vacation. Tandaan natin, after ng buhay na to, we are not going to just, di ba, gano'n ang in-inculcate ng religion, ng bulaang propeta sa atin. Okay? Anong mangyayari daw? Punta ka naman, sige lang, gawin mo yung buhay mo dito. Di ba? Sulitin mo na. Di ba? Minsan ka lang naman kasi pagkatapos na, doon ka sa langit. Di ba? Like a fantasy land on a vacation. No, brethren! We are fighting a battle here. Okay? Because the gift is so valuable. What at stake is the Lord Jesus Christ. He Himself is the reward. Amen? Naunawa natin mga kapatid. He Himself. Hindi tayo magbabakasyon. So pwede na ako magbakasyon. Kakapagod ang mundong ito. Tumanda na ako dito. Nangihina na ang aking katawan. Gusto ko doon naman. No! Okay? We are called to oversee God's creation in the world. So come. And we will be overseers. Delight the Lord. Ano? Sino dito? Ang dami. Maski yung walang asawa, maski old, maski yung single dito, ano yung pinakamagandang moment? Di ba? Whether you are nag-minister,
simula sa ating senior pastor hanggang sa pinakabata na naririto ngayon, ano bang delight ng mga yan? Di ba? Hindi niyo ba napansin ang mga delight? Di ba? You're overseeing something. Di ba? You are delightful that you are what? Looking, a parent is delightful looking after his or her children. Amen? Older brother, a kuya, looking after his, what? Mga siblings. Di ba? A senior pastor, looking after the flock. Pastors, associate pastors, worship, a praise and worship leader, no? Leading what? Leading also a praise and worship song. All about overcoming and all about ruling with Christ. Amen? Hindi naman sabi, pagkatapos na, sige, bakasyon na. No! That's the gift, the Lord Jesus Christ Himself, who is ruling right now on His throne. Amen? The kingdom of God within now becomes the kingdom of everything, of all. Hallelujah? Tanda natin yun. Kaya, ano man ang nasasapit natin yun, problems after problems, needs deliverance in our personality, everything pertains to the reigning of our Lord Jesus Christ. Kasi nais ng Diyos maghari. Kaya natin nasasapit ang mga bagay-bagay yun. But anong sabi ng Panginoong Jesus? That suffering is what? Is for a moment. Is for a time. Because what? The Lord wants us, His image and likeness, to be formed in us. In Matthew 25, verse 31, Matthew 25, chapter 25, verse 31. Get you read with me, please. When the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory. Ibig sabihin, when the Son of Man, during the second coming, we are talking now of the kingdom of God. Yung pinananabikan natin pag-aari ng Diyos ultimately in this world. He will come with His angels and His glory shall be revealed. Yan ang pinaka-abangan natin kasi lahat yan, di ba? Ito na yung, kung naalala nyo yung the benefits of being first resurrected, mabilis lamang po ito para hindi, dahil ito yung mahabang topic. The glorious privilege of being resurrected first is to reign with the Lord. Amen? Pero pag ipapakita na yung the kingdom of God, okay, babasahin natin mamaya sa isang verse, the kingdom of God is already ruling in this world, lahat ma-resurrect, amen? Will be judged, okay, so we will cut there sa bagay na yun, so that we can understand yung ibig niyang sabihin, He shall sit upon the throne of His glory. Okay, maunawaan natin mga kapatid? Hello? Are you still there? Okay. The overall rule of the Lord in everything is at the doorstep. Nandiyan na lamang. Paparating na. Okay? Remember the foolish and wise virgin. Hindi sinabing manggagaling yung groom somewhere. The door is there. Hinihintay nilang groom. Okay? It's there. Okay? So we must be prepared as we are always being reminded that the kingdom of God to come, or the kingdom of all kingdoms, okay, is at hand. As we await the second coming of the Lord, the day of the Lord is about to come among the believers. Okay? As we await, di ba? Kapag hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoong Yesus, the day of the Lord is nagsisimula na sa believers. That's why we're experiencing all sorts of these challenges, struggles, tribulation. Okay? So that the Lord Jesus Christ will be our all in all. Buo na. Pagdating. Hindi yung pagdating ng Panginoong Yesus. We know this preaching, di ba? Hindi yung pagdating ng Panginoong Yesus, saka ka palang babaguhin, saka palang ipoforma yung wangis niya. No! Amen? Naiporma na ang wangis ng Panginoong Yesus. That's the preparation. Hallelujah? We understand? Hello? Amen. Praise God. Okay? From a Christ in us to
kingdom of God from within to kingdom of God. That's it. This is the last verse in Revelation chapter 11 verse 15. Ito na po tayo magtatapos. Revelation chapter 11 verse 15. Seventh angel. Okay. That's it. And the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms, lakasan natin basahin ito. The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Hallelujah! Brethren, we are being prepared. Panginoong Jesus, that the kingdom of God will go on and go build in this personality. And as it manifests daily, kailangan mag-manifest mga kapatid, diba? As it manifests daily outside us, His rulership, His reign is seen by God's lost soul and is always reigning in the hearts and minds of the saints in this time. Everything is His kingdom. Tandaan nyo yan. Kung nakikita nyo ngayon na bakit hindi ito na sinasakop ng hindi pa ito sinasakop ng Diyos, ayaw mo na sinasakop ng Diyos. Huwag natin masyadong pagtuunan ng pansin. Tingnan mo yung mga yan. Tingnan mo sila. Tingnan mo yan. Tingnan mo yan. No! Let the Lord reign in our hearts so that the kingdom will reign all throughout this earth. Hallelujah! Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Let us pray that the kingdom goes on even in this time. Hallelujah. Lord, oh our King, come Lord Jesus. Yes, oh God, the King of the ages, the Lord of Lords. Panginoon, dalhin mo kami sa Espiritu ng Diyos. Hindi sa nakasanayan. Help us, Lord. Take us away, Lord, sa nakasanayan namin. Take us away, Lord, in the spirit of maybe religion in our hearts. Take us away, Lord, in any denominational thinking, doctrinal thinking, but only your sound doctrine, Panginoon, ang siyang aming pinapanalangin sa mga sandaling ito. As you reign in our hearts, O God, O King of Kings, Lord of Lords, makipag-usap ka sa hari ng mga hari. Makipag-usap ka sa hari mo. Hari natin siyang lahat, mga kapatid na naririto. Go on, be changed. Iwan natin ang nakaraan, iwan natin ang ano pamang humahadlang sa ating puso at isipan. Kung tayo ay na-overcome ng pag-i-scroll sa gadget, sa weather, sa mga tao sa paligid, mga pasaway na mga na nakikita natin or undisciplined, or even tayo naging pasaway sa Diyos, even tayo naging undisciplined all throughout this week, it is now the proper time. This is the salvation now. Come unto God and ask the Lord Jesus Christ who is reigning in your heart. Pati kayo na nakikinig sa live stream sa mga sandaling ito, ask the Lord to continually reign in your hearts. Oh Lord, the kingdom of this world has become the kingdom of our Lord, of our Christ. His rulership is upon us. Buksan mo ang spiritual na mata mo, kapatid. Huwag tayo maging bulag sa spiritual. In fact, let us be blind with this world. We don't need what's happening in this world. What we need is what's happening in the heavens. Ask from God, and He will. What will the Lord do to you right now? He will heal you. He will sustain you. He will change you from glory to glory. Magpakumbaba tayo sa ating Panginoon. At tawagin natin ang ating hari. O aming hari na walang hanggan magpakailanman. Our eternal King. Reign, reign, reign in our hearts. The kingdom of God is here on us. And it will be fulfilled on your tongue. Prepare us, Lord. Cry out unto God. Tell the Lord, reign, let thy will be done here on earth. And we pray for healing. Sa mga sandaling ito, aming pinapanalangin, ang Panginoong Jesus, those who will deliver us from the devil. Ang sabi mo, Panginoong Jesus, if you will deliver us from evil, thy kingdom will come upon us. Deliver us from evil, Lord. Kung naging addicted na kami, Panginoon,
Paglaban natin ang buhay na yan ng paghahari sa atin ng Panginoong Yesus. Pagsumikapan natin maging banal, malinis, walang kulubot sa harapan ng Panginoong Yesus. Pakatandaan natin mga kapatid na dadalhin natin yan muli hanggang sa muli nating pagkakatipon-tipon. Makipagpuno tayo sa lahat ng kaharian na hindi pag-aari ng Panginoong Yesus. Dahil ang pag-ahari ng Panginoong Yesus ay ginagapos, binawasak niya ang lumang pagkatao na yan. At siya lamang ang siyang nag-ahari sa katawan, kaluluwa at spirito na yan. Panginoon, Lord, you have heard us. Cry out unto you. Lord, we know we are experiencing the beginning of sorrows and the more sorrows to come. But Lord, thankful na hindi ito ang siyang gumambala sa aming buhay. Hindi ito ang siyang humadlang sa aming buhay upang masaglag sa kadiliman. Pagkus o Diyos, dinala mo kami sa kaliwanagan at samot darangin namin sa mga sandaling ito ang iyong karunungan, kaalaman, ang iyong kalakasan, Panginoon. Lord, strengthen us in this time. Lord, fill us more with the power of the Holy Spirit. At o Diyos, ayaw namin, we don't want to mock the Holy Spirit. We don't want to turn away from you, Lord. Say that, tell that to the Lord upang malaman niya sa iyong puso, mabatid niya sa iyong puso, na handa kang sumunod palagi sa Kanya. Tell that to the Lord. Lord, we are not turning back on you. We are turning unto you, Lord. The kingdom of God in us, and thy kingdom come here on earth as it is in heaven. Kaya natanggap natin, bawat isa sa ating kapatid ay isang pagpapalakas muli. Hanggang sa muli tayo magkakatipon-tipon, pangalagaan natin ang kaya ng Diyos na nasa atin. Ang banal na Espiritu ang siyang maglinis pa sa atin. Lubayan na natin lahat ng kasalanan, karumihan at kadiliman. Let's fight the good fight of faith. Let us continue unto the end, and we shall be saved. Thank you, Lord. Panginoon, you have revealed already unto us the days to come. Pakaingatan niyo po kami sa buong ng aming mga pamilya, dahil ang natanggap namin kapangyarihan ng iyong salita ang siyang makikita ng sanglibutan ito. May they see the light of the Lord. May they see the power of the kingdom of God in us. Salamat o Diyos. Maraming salamat o Diyos. Ikaw lamang mapurihan, madakila at masamba. Sa buwang papuri, pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen.